Magandang araw all. Diba? Say, hello everyone. Magandang araw everyone. Kumusta naman tayo dyan sa atin? Tagal-tagal na naman ako hindi nakapag-vlog. Alam niyo na, walang time. Kasi, yun nga, may binabantayang bata. Walang time mag-edit. Walang time mag-vlog-vlog. Pero today, try nating mag-vlog, no? Kasi hindi man umiyak itong baby girl namin. Tingnan nyo naman siya, oh, pagkalikot. Diyan ko siya nilagay kanina. Ayan, bumaba na. Napakalikot talaga si Jabba. Is that your baby sister? Yeah? Kakaalis lang niya, Love, yung tumutulong sa akin dito for an hour lang. Pinagluto ko siya ng daing. Nagdaing kasi ako last Saturday, Sunday ba yun? Nag-marinate ako ng bangus. So, pinaprito ko sa kanya. Tapos yung kangkong, pinaadobo ko na rin. And then, naglaban na din siya ng damit ni Billy Girl na nakapaghugas na. So, yun. Kakaalis lang niya. And ngayon pa lang ako mag-breakfast. Anong oras na? 11:30. Kasi nagising kami ni Bata Batuta mga 9:20 na ba yun? Basta ganun na oras. Sabay din kami bumangon eh. Kaya kain muna ako. And then later, before 2 ata, punta kami ng IKEA ni T. Kasi may bibilhin kami. Since darating yung anak niya, si Sebi, mamaya, madaling araw. So yun, may bibilhin kami sa IKEA. And pangalawang gala na naman ni baby girl natin to. Mag-alas 3 na guys. And sabi ni D, 3 PM daw kami aalis. So, bisan ko lang si baby girl. And then, ako naman yung magbihis after. Para punta na kami na IKEA. Yun siya. Oh, tulog na tulog. Nakatakip pa yung braso. Yung kamay niya sa mukha niya. Nilagyan ko talaga siya ng ganito, mga people. Yung pang prevent ng gas ba. Panuhot or kabag. Para siyang ito o tela na nakabalot lang sa katawan ng baby. So, yan. Nilagyan ko siya nito bago ko siya dinadamitan para to make sure lang. Di bali nang, umiyak siya kasi gutom or inantok. Huwag lang yung umiyak kasi kinabag. Kasi mahirap yun. Wala tayong tulog nun pag ganun yung nangyari. Kaya piniprevent ko talaga na, kabagin si baby girl. So far, sa 2 weeks naman, wala pa naman siyang ganun na hindi siya natulog dahil kinabag. Ano lang, gutom at saka antok lang yung iyak niya. So, good girl siya at the moment. Bihisan ko muna siya. Sana hindi umiyak kasi siya. Tulog na tulog. Tapos na magbihis aming baby girl. Ang cute-cute. Ang cute ng damit ng baby girl, oh. Bigay ito ng team leader ko, si Frieza. Yes, thank you. Tingnan. Uy. Ayun na, wala na. Suotan ko siya ng pajama para iwas ka ba? Gamalaw? Ha? Pajama tayo? Ipasuot ko na talaga siya mga people kasi yan, oh. Kasyang-kasya lang talaga. Pag di ko pa ito pinasuot, ay wala na. Hindi na ito magkasya sa kanya after siguro 3 weeks or whatever. Kasi medyo masikip na nga konti. This is as good as the original. Fuck the original was. You should not be watching that. Because the height of this thing change? I think it does, right? Which one? The height of the rest. Dito na kami sa IKEA. Girl ko. Natutulog. First time makagala ng malayo-layo after mga hindi na masyadong makirot yung tahi ko. Kaya pwede na ako maglakad-lakad ng medyo mabilis. Hindi katulad dati na parang zombie. Pero ngayon okay na. Si Dina nag-push ka, baby girl. Don't come near. Takot ako sa mga ganyan mga people. Yung mascot. Kain muna kami ng snacks kasi nagutom ako kunti bago kami mag-shopping. Yeah. Sarap yung cheesecake nila dito mga people. Meron isang baby food, oh. So, pwede namin ito dalhin next time here. Tulog na tulog eh. Have you watched Nice, though? Ha?
you hungry. Yes. Even the meatballs with rice. We just got rice. Kain muna kami, guys. Isa tulog na tulog. Hindi kami gutom. Yan yung rice ko, tapos meatballs, then garlic bread. Yan, chicken wings, plus spring roll. Yan kay T, donut at saka yung cheesecake. Yan. Tapos na kami mag-early dinner, mga people. Yan yung isa. Tulog na tulog. Then maya-maya, magtingin-tingin na kami sa IKEA kung ano pwedeng pulutin. Sabi ni Day yung dalawang bibilin daw namin, ilan daw yung magiging resulta. Sabi ko, baka dalawa lang. Kasi dati pag nag-IKEA kami, sabi ko, kailangan ko na ganito, bali tatlong items. Pagkarating ng IKEA, more than 3 yung makukuha namin. Kasi may makikita pang iba na, oh, ito kailangan natin, oh, yan kailangan natin. Kaya, tinutokso niya ako today kung yung dalawang items ba na yun lang ba yun. May gutom. Gutom na to. Gutom. Yes. Hala. Oh, cute. Tapos na kami mag-IKEA shopping, mga people, and umupo ako saglit kasi napagod ako sa kalakad. Kasi di nagkaantay sa akin. Tapos siya magbayad. Sabi ko 2 minutes. Nakauwi na din kami. Yan si Jabba. Tuwang-tuwa. Yung isa, tulog ka din. Check ni Jabba. Check niya. Is that baby girl sleeping? No? No licking in the face. Minsan kasi dinilaan niya yung yung mukha. Ha? Is that baby girl? Gusto naman ng isa, oh. Pangiti-ngiti kanina eh. It's 11:47 PM na dito, mga people. Pasensya na. Madilim ang ating background. Kasi yun lang yung ilaw ko. Yan, yung ducky. Kakatulog lang ni baby girl. 2 beses ko siya nilagay. Kaya lang, kasi iniiwan ko siya. Kaya nagigising. Na kasi siya nasanay na katabi ko siya. Hindi ko siya nilagay sa baby cot. Kasi pag nilagay ko siya doon, nagigising siya palagi. So, hindi ako nakatulog ng maayos pag sa baby cot ko siya nilagay dyan sa may crib. Kaya tinatabi ko na lang siya sa pagtulog ko. Kasi pagkatabi ko siya, nakatulog ako ng maayos. Since tuloy-tuloy yung tulog niya, nagigising lang siya pag nagutom na. So, marami nagsasabi noon na dapat yung baby naka-separate or whatever dyan sa baby cot para hindi masanay na katabi. Mga ganyan ba? Pero, di pa rin na, mas pipiliin kong makatulog ako ng maayos. At saka maganda rin pagkatabi yung baby pag natutulog. Sabi kasi nila, nagdaho dangerous. Kasi nga, yun nga, baka madaganan mo or ganun. Pero doble ingat naman ako. And, hindi rin ako yung grabe yung tulog na tulog. Yung hindi na maramdaman na may nadaganan na pala ako. So, yun, doble ingat na lang din pag katabi yung bata. Kasi syempre, di natin alam, no? Yan siya, tulog na. Si D, wala, umalis nasa airport kasi ngayon darating yung anak niya, kaya sinundo niya. And maya darating na din yung sila, siguro mga 1 AM dito or 12:30. Not sure, maaga kasi yung yung arrival ng flight. So nagpunta si D na maaga-aga. First time ma-meet ni Seb, si baby girl. Tuwang-tuwa siya, kanina tumawag siya and excited na siya makita yung kanyang kapatid. For sure bukas mag-aantay yun pag nagising kami nito ni Bata-Batuta. Kanina, ang bait-bait nito. Wala lang, tulog lang siya doon sa may stroller. Umiyak siya 1 beses sa loob ng IKEA kasi nagutom. Kaya naganap kami ni Dinang maupuan. Doon sa loob ng IKEA, sa may mga mock-up setup nila doon. May mga display pa. May table doon tsaka mga upuan. Doon kami umupo para paanuhin siya. Inumin ang kanyang milk. Tapos yun, natulog ulit. So nakapag-shopping kami ni Dinang matiwasay. Kasi tulog siya. Kahit sa sakyan pa uwi, tulog lang din siya. Hanggang sa pagdating ng bahay, tulog lang din. So far, sa 2 labas namin, kasama ito, si baby girl, wala kami masyadong problema ni D. Kasi hindi siya yung iyakin. And sana, ganito palagi, hindi siya mag-change ng kanyang mood after 1 month or 2 months. And,
in the future. Para, para lahat masaya. But for now, grateful ako kasi, yan nga, hindi siya masyadong iyakin. So, nakakapagpahinga din ako. So, hindi kasi, hindi ko talaga siya masyadong dinidisturbo para kay baby girl. Nagpapatulong ako sa kanya pag kailangan ko talaga ng tulong niya. Tapos, minsan, yun, siya din nagbabantay. May trabaho kasi siya, kaya, ako naman nasa bahay lang. So, hina-career ko na talaga itong housewife. So, yun guys. Hanggang dito na lang aking vlog kasi matutulog na ako. Dahil mamaya, magigising na naman to. Dahil maghahanap ng gatas. Kaya kailangan matulog. Pag tulog to, kailangan din. Matulog na din ako. Para pareho kami na same yung tulog. At same din yung gising. Ganun. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat kayo palagi. God bless and bye.